So ayan, good morning mga kamungkil, no? Nandito na tayo sa ating trabaho. So bali, maglagay tayo ng hamba ngayon mga kamungkil ito sa Mindor na to. So yung hamba natin mga kamungkil, dahil extension lang to, at saka medyo may kababaan itong bahay na pagka-extension natin mga kamungkil, kasi kung napapansin yung lupa, pababa siya dito, matarik doon papunta. Kaya ang nangyayari kasi dito nung ginawa ko to, kung hahabulin ko yung standard dun sa mataas na parte ng lupa, kailangan kong maglagay ng lintel beam dito sa mababang parte ng lupa. So kapag ganyan mga kamungkil, nakikita ko noon na parang palapit nang maubos yung budget ng may-ari. Kaya yung ginawa ko mga kamungkil, ang hinabol ko na lang, kinuha ko na lang yung saktong standard dito sa mababang parte ng lupa. Tapos yun na lang yung nilibel ko sa flooring dito sa taas. Kaya ang nangyayari mga kamungkil, dito sa mataas parte na lupa, medyo nasa 290 lang yung taas ng CHB natin mula flooring hanggang taas. So dapat sana minimum na taas is 300 cm. So nasa 290 cm lang siya. So ngayon ang nag-extension, may kababaan na, kaya yung jam dito mga kamungkil, sakto-sakto lang talaga yung 210 dyan na tumama dyan sa may bakal na yan kung nakikita nyo. Kaya ang ikakabit nating jam ngayon mga kamungkil is yung pinto dito sa loob na pintuan nila, tinanggal ko kasi yun yung ikakabit dito sa bagong jam. Kaso lang pinagawa lang ng bagong jam kasi inaanay na yung isang jam na yan. Kaya nagpagawa kami ng jam na hardwood talaga siya. So kapag may budget na naman si madam, papalitan din niya itong pinto ng bagong design. Ayan kung nakikita nyo. So ngayon mga kamungkil, kailangan bago ko to ikabit tong hamba na to, kailangan nakadikit na siya yung pintuan sa hamba. Sabay ko siyang ikakabit dyan mga kamungkil, para po yung sukat ng pintuan na to is makukuha natin yung sukat ng hamba, magkasya siya sa hamba natin. So ito yung pinakamahirap mga kamungkil na trabahuin pag maka-encounter tayo ng ganito. So nung kinasya ko na siya mga kamungkil dito sa gilid, okay lang, walang problema. Pero pagdating dito sa dulo mga kamungkil, kung nakikita nyo, ayan, papunta doon ang laki na ng awang. So yun yung diskartean natin ngayon mga kamungkil, kung paano natin matuwid yan. Dito sa mga gilid walang problema, ang problema lang dito sa bandang dulo. So kailangan nating lagariin yan ngayon dito sa bandang dulo niya mga kamungkil, para dumikit siya dito sa mga awang na to. Ayan, nakikita nyo, papunta doon, nagpalaki siya. So gagawin natin dito mga kamungkil, susukatin lang natin kung magkano yung distansya niya. Ayan, guhitan natin para sigurado yung, ayan na. Tapos lipat natin dito sa dumikit na siya. Ito yung guguhitan natin ngayon mga kamungkil ng ayan. So saan yung guhit natin? Ito, guhitan natin. Ito yung ikakat natin mga kamungkil. Tapatan natin ng matuwid na bagay to, papunta dito. Tapat natin dito sa dulo na to. So mamaya mga kamungkil, pakita ko pa no kung ano pa yung mga diskarte na gagawin ko dito. Anak na sa kapat ha? Baog mungho. Pagdali oy mangyabo aning mga tubig. Ito ko na yung mga. Kaya ba? Okay lang ni. Bataan di naman mamakak ay. Ay ka kamu kuan din.
ayan mga kamukil, no, nakikita nyo nagwi-wield tayo sa may hamba. Bakit tayo nagwi-wield? Kasi nakaplano na yan mga kamukil, bago ko to trinabaho, nakaplano na kung paano ko gawin yung pagkabit ng hamba na kasali na yung pinto. So papakita ko lang mga kamukil kung paano ko diniskarte. Unang-una kasi mga kamukil, yung purpose ko na pinasok ko yung pinto sa hamba, kasi itong pinto mga kamukil is sa ibang hamba to nakasiting. So kung hindi ko ipapasok yung pintuan mga kamukil sa hamba, pwedeng mangyari na hindi magkasya yung pinto natin, o di kaya mas malaki yung hamba natin kaysa pinto. Kasi itong pinto mga kamukil is naka-sit na to dun sa isang hamba. Ito yung kinabitan ng pintuan mga kamukil dati na nilipat ko dito. Kasi gusto ng may-ari na hardwood yung ilalagay para hindi na magpapalit-palit ng pinto balang araw. So may mga bagong hamba naman ngayon mga kamukil, mga steel, pero may kamahalan kasi mga kamukil. So ito yung mga isipan, mas maganda to mga kamukil. Para sa akin din, mas maganda tingnan yung hamba na kahoy kapag ka hardwood lang. So nakadagdag attraction siya sa konkretong bahay kapag hamba yung pag kahoy yung hamba na ginagamit natin. Kaya yun yung purpose ko mga kamukil, na minabuti kong ikabit talaga yung pinto para makuha natin yung saktong sukat ng pinto. Kung hindi man siya magkasya, at least makabit natin, may diferensya ng kunti, pero walang problema kasi papalitan naman tong pinto na to. So kung nakikita nyo mga kamukil, ayan, nalagay na natin. So ganyan yung pagkalagay. So sa pagkakabit kasi ng pinto mga kamukil, kailangan lang yung level nya at saka hulog. So sa akin mga kamukil, hindi ko na siya ginamitan ng hulog, pero i-check pa rin natin to mga kamukil para makasigurado tayo kung nasa hulog ba. So nilibel ko lang siya mga kamukil. Yan, pakita natin yung level natin. Yan, kung nakikita nyo, yan, nasa tamang level siya. Ibig sabihin nakukuha natin yung tuwid nya. So dito naman sa kabila, pakita natin, yan. So ayan, ibig sabihin nasa tamang level siya. So nasa tamang tuwid siya mga kamukil, nakuha natin yung tuwid nya. Tapos dito sa taas mga kamukil, yatin natin. So sinalpak ko na siya dito sa taas mga kamukil kasi nakalibil naman tong bakal na kinabitan natin. Yan, ito. So dinikit ko na lang siya dito. Tapos mga kamukil, i-winild ko na siya dito sa mismong bakal para hindi na siya gagalaw-galaw nung nakuha natin yung level nya. So ganyan yung pagkadiskarte ko mga kamukil, kasi hindi tayo makapaglagay ng brace dito kasi may pinto na nakinabit. So ito kasi mga kamukil, diniskarte ko to kasi walang ibang pintuan dito mga kamukil. May exit door doon pero mas maganda dito sa harap talaga dadaan kasi medyo masikip doon sa likod kung dadaan kami doon ng halo. So ang ginawa ko mga kamukil, naplano ko na to dati na kailangan kong mag-usli ng bakal dito. Tapos yung spike ko sa hamba natin, kailangan may makatapat dito na pako para dito ko siya i-wielding kapag nakuha na natin yung tamang hulog niya o tamang level. So ayun mga kamukil, winild ko siya, yung spike na ginamit ko dito, winild ko siya sa bakal na nakausli dito. Pinausli ko talaga ito mga kamukil para ito yung purpose ko. So hindi ko pa ito natrabaho, parang natapos na to sa isip ko mga kamukil na trabahuin kung paano siya gawin pag ito na yung trabahuin ko. So yan yung mga spike natin mga kamukil kung nakikita nyo. So may dalawang spike akong nilagay dito mga kamukil. Ito yung una, yan. So yung isang forma ng spike mga kamukil, ito. Kapag marami kayong pako, ganito yung gawin yung spike mga kamukil kasi mas matibay ito, magkasalungat sila. So ito mga kamukil, itong ganitong klase, pwede naman to, basta maayos lang yung pagkalagay nyo, matibay din to. Ito yung traditional talaga na pagkalagay ng mga matatandang maso natin, yung mga matatandang tirador natin noon. Ganyan yung klaseng pagkalagay nila. So pati dito sa kabila mga kamukil. So yan, winild ko din kasi gaya ng sabi ko, nakaplano na to mga kamukil bago ko to trinabaho. Hindi pa to na trabaho, natapos na to sa isip ko kung paano gawin. So ginanyan ko siya mga kamukil para ang purpose, kahit hindi pa natin malagyan ng halo dito sa gilid, pwede na natin buksan to, yung pintuan. So magagamit na natin to mga kamukil. So ito, winild ko siya dito, ganito yung pagka diskarte. Tapos itong bakal na to mga kamukil, babalutin ko yan lahat ng
finishing. Bali, lalagyan ko din yan ng mga spike dito mga kamukil para yung finishing natin nakakapit sa bakal. Para walang bakal na makikita dito. Lahat puro concrete. Kasi dyan ko rin itatapat yung wall angle natin para sa kisame natin dito. So, yan, buksan natin mga kamukil kung pwede ba siya. So, ayan mga kamukil, no, nakuha na natin yung brace nya sa hamba. Nilagay ko yung brace kanina mga kamukil para yung hamba natin hindi gagalaw-galaw at hindi magkakaroon ng disalignment dyan sa mga joint nya. Kaya ibinalik ko rin yung mga brace nya, ayan, pagkatapos kong kinabit yung pinto. Para paglagay natin mga kamukil, kasi igagalaw-galaw natin yan, baka kung walang brace na ibabalik natin, pwedeng magka-disalign dyan sa joint nya. Yan. So kinabit ko siyang, ibinalik ko siyang sa pagkabit. Tapos ngayon mga kamukil, tinanggal ko siya para mabuksan natin yung pinto. So pwede ba kaya mga kamukil, nabuksan na natin yung pinto na to kahit wala pang halo na nilagay natin sa gilid. Kasi yung halo mga kamukil, yun yung magpapatigas at kakapit dito sa hamba natin. So try natin mga kamukil. So ayan, pwede siya mga kamukil. Yan, para ng pintuan na talaga. Yan So sara natin mga kamukil. So yan. So nung kinabit natin mga kamukil, walang problema. Nakuha natin yung tamang sitting ng pinto. So pero na-adjust ko to konti yung hamba mga kamukil, na didikit siya konti sa pinto. Kasi nung nilagay ko yung pinto kanina, grabe ang laki ng luwang. Kaya in-adjust ko siya ng konti. So ayan, nakuha natin yung, pero dito sa taas mga kamukil, yan nakikita nyo, hindi ko na yan kayang ayusin kasi gaya na sabi ko, itong pinto na to ay nakasiting sa ibang hamba. Kaya ganyan na talaga. Pero dito sa baba mga kamukil, kung nakikita nyo, nilagyan ko ilan ng allowance para po pag ikakabit yung bagong pinto, ito ng hamba talaga yung masusunod natin. So yan na siya mga kamukil. So kahit wala pang halo na nilagay natin sa gilid, yan, pwede na natin siyang buksan, pwede na natin gamitin. Kasi iwinild ko siya lahat mga kamukil. Ginawan ko ng diskarte na pag nakabit na yung hamba, pwede nang buksan tong pintuan. So ganyan yung pagka-diskarte ko, winild ko siya upang mabuksan na yung pintuan. Kasi para dito kami dadaan mga kamukil pag maghahalo kami mamaya para takpan natin yung itong jam na to. Para bukas mga kamukil, titigas na to at magpi-finishing na ako dito sa mga sidings niya at sa mga bintana para malagay na natin tong jealousy na yan. Tapos dito sa harap, salamin talaga to na hindi siya mabubuksan, steady lang siya, kumbaga design lang siya dito sa harap. So mamaya mga kamukil, update ko pa kayo, no, kung anong pwedeng mapaabot natin. So ayan mga kamukil, no, tapos na natin itong hamba sa paglagay ng halo mga kamukil sa gilid nya. So ayan, bali okay na siya. So ayan, dito. So natapos ko siya mga kamukil 1:30 ng hapon. So ngayon mga kamukil, pag gumawa kayo nito mga kamukil, is para madali kayo, kailangan yung lagyan ng harang sa labas. Tulad nito mga kamukil, ito yung labas nya, hinarangan ko lang siya ng square tube, tubular. Yan, tulad nito, nilagay ko siya dyan para tapon ka lang ng halo. So ganyan lang yung pagkadiskarte mga kamukil, no? Pagkatapos nyong matapunan ng halo sa loob, tanggalin nyo ngayon itong tinakip nyo dito sa labas para makita nyo kung saan yung walang laman. Pagtanggal nyo mga kamukil, makikita nyo kung saan yung walang laman. So saka nyo ngayon tatapunan ng halo dito sa labas. So ngayon mga kamukil, dahil tapos na natin yan, ipapakita ko to mga kamukil, itong sa
bintana na baka maka-encounter din kayo ng ganito mga kamukil, tulad ng ganito kasi maliit na bintana ang ginagawa dito. Dikit na siya sa poste mga kamukil, yan poste na to. So hindi tayo pwedeng mag-file ng CHB dito kasi kapag magpa-file pa tayo ng isang mata ng CHB, kukulangin siya, mas short siya sa 2 feet kasi yung 2 feet yung hinahabol ko dito na lapad mga kamukil. Kaya yung ginawa ko, gagawin ko ngayon, babarinahan ko to, lalagyan ko ng spike dito ng mga pako, tapos lalagyan ko siya ng formas. Ito na yung formas natin mga kamukil. So pinadikit ko siya sa CHB, ayan kung nakikita nyo, ganun din sa taas. So itong pangalawang mga kamukil, idikit din natin to sa CHB yan, para kung gaano man kalapad yung CHB natin, makukuha nyo pa rin yung saktong lapad dito sa gitna ng CHB natin. So para pag finishing ko bukas mga kamukil, masali na to kasi tamang-tama bukas matigas na to, pwede na itong tanggalin yung tubular natin. So papakita ko lang ito mga kamukil, baka sakaling maka-encounter kayo ng ganito na sitwasyon. So baka pwede nyo mapagpunan ng idea to. So mamaya mga kamukil, pakita natin So bali ayan na siya mga kamukil yung pagkagawa ko. So ito yung tatapalan natin, ito yung tatapunan natin, yung nasa loob na to papunta sa ibabaw. So nakikita nyo, nilalagyan ko siya, tinitik-tik ko siya yung poste mismo, tapos nilalagyan ko pa ng spike na maliliit na pako. So para may pangkakapitan talaga siya mga kamukil, at masisiguro natin na hindi siya magkakaroon ng biyak. So ganyan yung pagkatira mga kamukil. Tapos bago nyo tirahin yan mga kamukil, basain muna ng tubig ang parte ng konkrito na titirahin nyo. So pasensya na mga kamukil, medyo mahirap mag video mga kamukil kasi nasira kasi yung ano ko mga kamukil, yung tripod, kaya kamay-kamay lang muna, hawak-hawak kamay. So kahit ganun pa man mga kamukil, no, hindi hadlang yung walang tripod para hindi tayo makapag video ng maayos. So may nag-comment sa isang video ko mga kamukil na hindi daw marunong yung videographer ko kasi hindi na maipakita lahat yung mga ginagawa ko. So sa lahat po na nanonood, gusto ko lang ipaalam sa inyo na wala po akong videographer. Pasalamat po ako kung may kusang mag video sa akin, kung papayag siya na siya yung pabibidyohin ko. So ganyan lang yung estilo ng pagka-video ko. Minsan ako lang isa, kung may tripod, mai-steady ko yung pagbibideo ko. Kaya minsan sa isang part lang talaga nakapokus yung isang video kasi wala akong videographer, naka-tripod lang yan. So maya yung finish nito ipapakita ko sa inyo mga kamukil. So ayan mga kamukil, no. At pinaka-importante sa lahat mga kamukil, pag maglalagay tayo ng forma, kailangan mga kamukil nakalibil, nasa tamang libil talaga siya, tulad nito mga kamukil. Yan. So kailangan mga kamukil nakalibil siya. Kung may kunting diferensya man, kailangan kukunti lang para pag ano natin, pag finishing natin is manipisan lang yung finishing natin. So yan, dahil nasa tamang level siya, ibig sabihin nakukuha rin natin yung tamang tuwid. So dito sa kabila na naman, sa tagiliran niya, so ayan kung nakikita nyo, so nasa tamang level siya. So ibig sabihin nakukuha din natin yung tamang tuwid sa tagiliran at sa harapan na parte. So mga kamukil, papakita natin yung finish nito. So kailangan ko kasing matapos yun mga kamukil para bukas sabay ko nang mafinishing lahat. So ayan na siya mga kamukil, no. Natapos na natin yung trinabaho natin kanina na nagkanto tayo sa window jam. Yan. So yan na yung finished product nya. So napakadali lang na gawin. So yung ginamit natin na forma is itong tubular na 1x2 na ginamit ko rin sa gate at saka grills ng pader. So may nagtatanong kagabi kung ano yung kapal ng ginagamit ko. So yung ginagamit ko dito is 1.2 lahat ang pinabili ko. Yun yung ginagamit ko na kapal sa tubular. Kasi pag masyadong manipis mga kamukil is alam mo naman kasi itong ganitong klaseng tubular is madaling kalawangin. Kaya
minabuti kung medyo makapal-kapal siya, tapos idadaan to ng ano mga kamukil paglinis nito ng cap brush, tapos primeran ko, tapos babatakan yung mga butas-butas, pagkatapos kukulayan. So yan yung finished product natin mga kamukil, no, na gumawa tayo ng window jamb. Yan. So bali bukas mga kamukil, ito na naman yung titirahin ko. Ay no, bukas pala mga kamukil is titibagin na namin tong pader, tapos uunahin ko muna sa pagtrabaho itong electrical. So electrical tayo bukas mga kamukil, kasi itong panel board ililipat ko yan dito yan malalagay sa likod ng pintuan. So yan yung trabahoin ko bukas mga kamukil, electrical. So bali ito na yung forma sa labas mga kamukil. Gaya ng sabi ko kahapon is kakabit tayo ng hamba dito sa labas. So yan na, natapos natin, no, sa paglagay. Bali pag matapos ko yung electrical bukas mga kamukil, kung may oras pa siguro mag finishing tayo, pero titingnan lang natin, baka sa susunod na bukas na naman yung pag finishing nito. So yan yung grills, yan yung ginagamit ko, 1.2 yung kapal na 1x2 na tubular yung pinabili ko. So malapit na itong matapos mga kamukil. Siguro basta hindi lang ako mag-target mga kamukil, basta ginagawa ko yung lahat na makakaya ko para mapadali yung trabaho, kasi may naghihintay sa atin na trabahuin mga kamukil, na i-remodel natin. Bali dalawang palapag siya mga kamukil na bahay, tapos i-remodel natin, babaklasin natin lahat yung mga kahoy, kasi puro kahoy yung nakalagay sa taas. Bali yung orange mga kamukil na bahay, yun yung babaklasin natin, tapos maglalagay tayo ng tiris dito sa harap nya. So buhos din yung flooring sa harap mga kamukil. So yan lang mga kamukil, no. Sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, share na rin sa inyong mga kamag-anak, kaibigan. At sa mga bago pa lang, no, huwag kalimutang pindutin yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen, para sa mga lahat ng mga bagong videos na i-upload ko, isa po kayo sa ma-update. At yan lang mga kamukil. At once again, Ermongs on the vlog.